sa pagsamba. At ngayon, bago tayo magsimula sa ating gawain, ay buksan muna natin ito sa panalangin muna. And tawagin po natin mamaya ating tagapagturo katapos ito. Tayo po ay sama-samang manalangin sa oras na ito. Maraming salamat po, Ama kong Diyos, sa araw na to na tinakda nyo para sumamba muli kami sa iyong harapan, sa inyong araw na to na tinakda nyo, Panginoon, para kami ay muli magpuri at magpasalamat sa inyo. Nawa, Panginoon, bilang ang araw na to ay para sa inyo, sa inyo lamang. Pakabanalin niyo po nawa ito at patawarin niyo kami sa aming nagawang mga nakasalanan, Panginoon. At yun din ay sa unang parte na aming pagsamba ngayon sa aming aralin or panliguhang aralin, Panginoon. Pangunahan niyo po aming tagapagturo ngayon sa tulong ng iyong banal na Espiritu at kayo po maggabay sa amin sa aming pagsamba. Ito lamang sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At ngayon po ay nadako na tayo sa ating Sunday School. Tawagin po natin ating tagapagturo po sa oras na ito. Ako ba? Okay, isang pagpalang linggo ng umaga mga kapatid sa Panginoon. So, sa ating pong pagpapatuloy sa ating Sunday School, sa ating topic na Unashamed of the Gospel. So, ang ating pong passage na pinag-aaralan ay sa Romans chapter 1 verses 13 to 17. Romans chapter 1 verses 13 to 17. At sa ating nakaraan na pag-aaral sa topic po na ito, mula dito sa Romans chapter 1 verses 13 to 17, ating pong nakita yung yung Paul's attitude towards the gospel. Okay, so ano yung attitude ni Apostle Paul sa ebanghelyo? Ang sabi po diyan sa verse 16 sa unang bahagi, he is not ashamed of the gospel. Hindi niya ikinahihiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Now, doon sa ating pag-aaral sa nakaraang linggo, pinakita niya yung kanyang yung kanyang pagkakaroon ng confidence, pagkakaroon ng pananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, na hindi niya ito ikinahiya kahit pa man siya ay makulong. Kanyang pangaral ng ebanghelyo, kahit pa man siya ay usigin ng mga hindi nananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So naroon din yung nakita natin na siya ay itinakas dahil sa pagtatangka sa kanyang buhay, dahil sa kanyang pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. At sa Acts chapter 17 verse 32, naranasan ni Apostol Pablo na siya ay pagtawanan sa kanyang pagtuturo ng ebanghelyo ng ating Panginoon. And then doon sa 1 Corinthians chapter 1 verses 18 to 23, nakita naman po natin doon yung pagtanaw ng mga tao, particularly ng mga ng mga Griego. So yung mga Griego ay tinitingnan noon ng mga bansa na mga matatalinong tao, at para sa kanila, sa mga Griego, ay kamangmangan o kahangalan ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, yung mga spiritual na bagay. So kaya
sa kagaya ni Apostol Pablo na nangangaral nito, ang natatanggap niya na sa kanya, no, pagtingin sa kanya ay isang hangal. And then doon sa Acts chapter 14 verse 19, naranasan ni Apostol Pablo na siya ay pagbabatuhin dahil sa kanyang pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. But then dito nga po sa verse 16 ng Romans chapter 1, ang sabi ni Apostle Paul, hindi niya ikinahihiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi niya ikinahihiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Despite of these experiences, sa kabila po ng kanyang mga naranasan na ito, sa kanyang pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoon, ay hindi niya pa rin ikinahihiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya ang sa atin, ang tanong sa atin nung nakaraang pag-aaral nung nakaraang linggo, tayo ba gaano natin ipinakikita yung ating pananampalataya at pagtitiwala ng kahalagahan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo na ito ay ipangaral. So kahapon sa aming paglilibot para mag-distribute ng tracts, at mag-invite ng mga tao, lalo na yung mga malalapit doon sa church. Yung bago kami umalis, na tandaan ko na yung yung pabiro muna, na yung mga biruan muna ng mga member bago kami umalis. Yung 2:00 na isinet ko na na time, na call time para sa aming pagsisimula para lumabas, ay yung mga biruan na baka matusta daw ang iba sa init pa ng sa napakatirik pa na araw sa oras na yon. So doon pa lamang po nakakalungkot mang sabihin, medyo yung yung pagpapatunay ng mga Kristiyano ngayon nang hindi talaga nila kinahihiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay natitest na. Nakikita na kung gaano talaga pinapatunayan ng mga Kristiyano ngayon na hindi nila ikinahihiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon. So kaya napakaganda na makita natin yung yung ipinakita ni Apostol Pablo kung paano niya pinatunayan na hindi niya nga ikinahihiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon, dahil sa kabila ng lahat ng pagkabilanggo, kahit man mabilanggo siya, kahit man siya ay usigin ng mga hindi nananampalataya sa ating Panginoon, kahit man maranasan niya na kinakailangang itakas siya doon sa Berea o ng mga Berean believers dahil sa mga nagtatangka ng kanyang buhay, kahit siya ay pagtawanan, kahit siya ay pag-isipan na hangal na mangmang sa kanyang pangangaral ng ebanghelyo, kahit siya ay makaranas ng yung siya ay pinagbabato doon sa Acts chapter 14, ay pinatunayan nga ni Apostol Pablo na hindi niya ikinahiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Ikaw ba, kapatid? Papaano mo pinapatunayan na hindi mo ikinahiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon? Gaya ba tayo ng iba pang mga Kristiyano na sa init lang ng araw ay parang alangan na, nag-aalangan na lumabas upang ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoon? And then pangalawa na ating natutunan sa ating pag-aaral nung nakaraang linggo na atin ang tinalakay. So dito natin makikita sa pangalawang bahagi na ito kung bakit ganoon ang ang attitude ni Apostle Paul sa sa pagbabahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Dahil sa second part ng verse 16, ang sabi diyan dito makita natin yung Paul's reason why he is not ashamed of the gospel, for it is
the power of God for salvation to everyone who believes. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa bawat magsisisampalataya. Okay? So yung ating dito na ano natin, natalakay natin na yung ating yung ating pakikisama ng maganda sa ating kapwa, mabuti po 'yun. Pero hindi 'yun ang makakapagligtas sa mga na 'yon, maaring una sa lahat mahal natin sa buhay sa mga miyembro ng ating pamilya na hindi pa mga mananampalataya at ganoon din sa ating mga best friends. Yan, tinuturing natin ng mga best friends. There are Christians na mayroong mga best friend na mga unbeliever pa. How come na yung iba nakakalungkot mang malaman, hindi pa nila naisishare best friend nila na yun ang gospel ng ating Panginoon. Ano? So nakakalungkot na malaman. So dito makita natin na hindi kinahiya ni Apostle Paul ang ebanghelyo ng ating Panginoon sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat magsasampalataya. Okay, yung tanging yung tanging makakapagligtas sa isang makasalanan ay sa magitan ng pagkahayag o pagbabahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so and then sa umaga pong ito, ang ating bibigyan naman ng pansin at pag-aaralan ay yung mabasa natin sa verse 17. Okay, ng Romans chapter 1. Okay, so verse 17 ng Romans chapter 1. Okay, sabi po rito, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. Okay, so dito sa verse 15 makita naman natin dito na Paul's explanation how we may rejoice in the gospel. So hindi lamang pinakita rito ni Apostle Paul na dapat ay magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng katapangan, magkaroon tayo ng kalakasan na ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoon sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat magsasampalataya, kundi dapat magkaroon din tayo ng kagalakan. Magkaroon din tayo ng kagalakan na una sa lahat ay ating narinig at tinanggap ang ebanghelyo ng ating Panginoon at magkaroon tayo ng kagalakan sa pagbabahagi din ito sa iba pang mga tao. Bakit po? So una, in the gospel, a revealing takes place. So in the gospel, a revealing takes place. Ngayon ang tanong, ano ang inihayag dito gaya ng ating mapapansin dyan sa verse 17. Yan. So dako tayo ngayon sa ating pagbibigayan ng ating pong mga observations habang tayo po ay magkakaroon ng discussion sa bahagi po na ito. Si Sister Mian, natin. Sister Mian, ano yung inihayag sa sa verse na ito na dapat nating ikagagalak sa ating sarili at sa pagbabahagi sa ibang mga tao? Si Sister Mian yung isa sa dito mapapansin natin merong active mind. Laging naka-Red Bull yata to eh. Yung pastor, yung righteousness. Yan, yung
Okay, so yung righteousness po, ano, thank you very much, Sister Mian, sabi diyan, for in it the righteousness of God is revealed. So yan po yung inihayag diyan. So talagang ano talaga, buhay na buhay yung ano yung mind ni Sister Mia. Okay, so yan yung yan ang inihahayag sa ano no sa mabuting balita Sister Ido, Sister Mahal. So ngayon sa ano no sa materials na ating pinag-ano nito, pinaghanguan ng ating pong lesson na ito, yung sa study Bible ni John MacArthur at yung ano po no material mula kay Tom Simet. Ang hirap anuhin niya banggitin ng ano, bigkasin ng kanyang apelyido. Ang kanilang ano no, ang kanilang explanation sa righteousness of God. So the righteousness of God, God's righteous verdict given to a sinner who stands before him. So ito yung right status before God. Yung matuwid na sa harapan ng Diyos ang isang makasalanan na mananampalataya sa ating Panginoon sa magitan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So kay Ate Banji, ano natin? Meron ditong question. How can a sinner have right standing before God? Papaano ang isang makasalanan ay magkaroon ng matuwid na kalagayan sa harapan ng Diyos? Diyan pa rin po sa verse 17 na ating na ating pinagpupukusan ngayon. Chapter yun? Verse 17 po ng Romans chapter 1. Ito. How can a sinner have right standing before God? Ito. Kumakita eh. Romans chapter 1. 17. Faith, Pastor. Faith, through Pastor. faith. Yan. Through faith in Live, through faith as this, just shall live by faith, Pastor. And so through faith in the Lord Jesus Christ, una sa magitan ng kanyang pagkarinig ng ebanghelyo, sa magitan ng kanyang pagkarinig ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Okay, so maraming salamat po, Ate Banji. So in gospel, a sinner is acquitted. Sa sa ebanghelyo ng ating Panginoon, ang isang makasalanan ay mapapawalang sala at maidideclare na matuwid sa harapan ng Diyos. So bakit po? Dahil ang kanyang kasalanan ay matatakpan sa magitan ng katuwiran ng ating Panginoon. Okay, sa magitan ng katuwiran ng ating Panginoon, ang kasalanan ng isang tao ay matatakpan o matatabunan. Okay, so this happens not by works, So alam naman natin yan doon sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. Kundi sa magitan ng
Yun nga, yung sinasabi ni Ate Banji sa magitan ng pananampalataya. So, gaya ng nabanggit dyan sa verse 17, na sabi dyan, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. Yan. So, sa magitan po ng pananampalataya. And again, doon sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 nga, binigyan din ni Apostol Pablo na hindi sa magitan ng mga gawa natin. Kaya tayo ay maliligtas, na ibig sabihin din yan, tayo ay i-declare as righteous before God. Okay, so yung mga salita po na ito, ang ibig sabihin, yung faith for faith, ibig sabihin, magsimula sa pananampalataya hanggang sa katapusan yung pananampalataya, no? And then ang kahulugan po ng pananampalataya o ng faith, ito po yung open hand that lays hold of Christ in the gospel. Okay, so gaya ng natin diyan, ng context sa ating passage. So kanina nabanggit ni Ate Banji na ang isang tao ay magiging matuwid sa harapan ng Panginoon sa magitan ng pananampalataya. But then in our context, ito po yung pananampalataya sa pamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Okay, so we are justified by faith in Jesus Christ, not by our works or accomplishments or efforts. Okay, so yan po yung ating pong palaging tatandaan sa kaligtasan at sa pag-declare sa atin bilang matuwid sa harapan ng ating Panginoon. So tayo po ay dineclare as righteous before God, not of our works or accomplishments or efforts, but by faith alone, sa magitan namin po ng pananampalataya. Okay, so and then yung atin din po dito papansinin yung the doctrine of being justified by faith is rooted in the Old Testament. Ito po ay even in the Old Testament, mula pa po doon sa lumang tipan, sa magitan ang pagka walang sala ng isang makasalanan ng isang tao ay sa magitan po ng ng pananampalataya pa rin. So tingnan po natin ang Habakuk. Hilingan natin si Sister Klingkling na pakibasa po yung Habakuk chapter 2 verse 4. Habakuk chapter 2 verse 4. Habakuk chapter 2 verse 4. Paano to, Shen? Hindi mo makita. Ako na yung nakikita ko na. Ayan na, chapter 4. English nito pa na ito English. Saan mo Tagalog? Tagalog. Ito ang isinulat mo. Tingnan mo ang mga taong nagmamataas, hindi matuwid ang kanilang pamumuhay. Pero ang taong matuwid ay mabubuhay dahil sa kaniyang pananampalataya. Yan. Okay, so kahit pa man doon sa sa Old Testament, ang sabi na po diyan, maraming salamat Sister Klingkling. Ang sabi po diyan ang napakalinaw na katotohanan, ang taong matuwid ay mabubuhay sa kanyang pananampalataya. And then sa Genesis chapter 15 verse 6. So, sino pa ba yung natin? Mga kasama. Yan, si Brother Rico. Tingnan natin si Brother Rico. Pakibasa po ang Genesis chapter 15
verse 6 naman. Okay, nandiyan po ba si... Ano na lang, pass. Ay, Ano yun, Pastor? Anong Ayun, dyan. Genesis Good chapter 15, verse Genesis chapter 3? 15, verse 6. 15. Genesis chapter 15, verse 6. And he Opo. believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. At Yan. sumasampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang sa katwiran sa kanya. Yan, okay. So, maraming salamat po, Brother Rico. So, yan po even sa Old Testament, ang ang pag declare as righteous before God sa mga tao, sa isang makasalanan ay sa magitan ng pagsampalataya. Sa magitan ng pagsampalataya. Okay? So, inulit-ulit din yan ni Apostle Paul sa Book of Romans, na si Abraham ay hindi na hindi ginastify, hindi pinawalang sala sa magitan ng kanyang gawa, kundi sa magitan ng kanyang pananampalataya. Okay? And then ang ating Panginoong Hesukristo din ay kanya pong binanggit din ito sa sa New Testament sa John chapter 5 verse 24. Sa John chapter 5 verse 24. Okay, sa sa andiyan ba ang Steves family? Tingnan natin si Sister Fe. Please read John chapter 5 verse 24. Wala na. Ano lang, pass. Sige, si Tongel. John 5, 24. 24. Sinabi ko sa inyo ang totoo, ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan sapagkat inilipat niya nangan siya sa buhay mula sa kamatayan. Yan. Okay, maraming salamat po for a sinner to obtain eternal life, ang kailangan ay yung manampalataya. Kailangan ay manampalataya. So, dito makita po natin na si Apostle Paul sa kanyang sa kanyang pagbabahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, hindi tayo magtataka kung bakit ganun po siya kasigasig na ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Nandun yung kanyang katapangan, yung hindi siya nahihiya na ibahagi ito, sapagkat andun din yung kanyang kagalakan kasama ng kanyang katapangan, ng kanyang hindi pagkahiya na ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoon, ay yung kanyang kagalakan sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So una sa lahat, sa kanyang sarili,
na kung saan ay nakatanggap ng ebanghelyo na nagbanggit niya nga doon sa 1 Corinthians chapter 15, na sabi niya doon sa mga Corinthian believers na yung ebanghelyo na aking tinanggap, na siya kong ibinigay sa inyo, na siya kong ibinahagi sa inyo. So natanggap una ni Apostol Pablo ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, at sa kanyang pagkatanggap dito ay naroon ang kanyang kagalakan, sapagkat dito sa verse 17, gaya ng kanyang binanggit dito, in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. So nandoon yung naunawaan ni Apostol Pablo na sa magitan ng ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo ay i-declare siyang matuwid sa harapan ng ating Diyos, at ganun din po sa bawat tao na mananampalataya sa ating Panginoon sa magitan ng ebanghelyo. I-declare ang bawat mananampalataya sa ating Panginoon na matuwid sa harapan ng ating Diyos. Na matuwid sa harapan ng ating Diyos. Okay, so yan yung din dito, ay yung pagpapaliwanag ni Apostol Pablo na hindi lamang dapat tayo maging matapang sa pagdadala at pagbabahagi ng ebanghelyo, kundi magkaroon din po tayo ng kagalakan sa ebanghelyo ng ating Panginoon. So ito yung makikita natin at maintindihan kay Apostol Pablo kung bakit ganun siya kasigasig sa pagdadala at pagbabahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So kaya ang tanong una sa lahat sa atin dito, from the moment na tinanggap mo ang ebanghelyo ng ating Panginoon, at dahil dito ay natanggap din natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. So naranasan ba natin yung tunay ba nating naranasan yung kagalakan? At gaya ni Apostol Pablo, yung kagalakan na ito ay nagbigay sa kanya ng sigasig upang hindi niya ikahiya ang ebanghelyo at magkaroon siya ng kasiyahan sa pagdadala at pagbabahagi nito. Okay, so yan po yung natin dito matutunan mula sa sa pagiging masigasig ni Apostol Pablo sa pagbabahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Okay, so yan po yung last part ng ating lesson na ating nasimulan nung nakaraang linggo. So sa ating pong open discussion sa pagkakataon pong ito, ano po yung doon po sa simula na ating pinag-aralan doon sa attitude of Apostle Paul towards the gospel, and then yung kanyang reasons why he is not ashamed of the gospel, and then kasama ngayon yung ang ating pinag-aralan, yung Apostle Paul explain how we may rejoice in the gospel. So ano po yung lessons na ating matutunan dito? Okay, so simula po tayo kasi dito sa aking screen sa pinakataas po mauna si Ate Banji, then na lang po tayo. Sunod-sunod na lang po tayo. Si Sister Mian ang susunod. Then si Deacon, si Sister Michelle. Then sila Janen. Natin si Pastor Di, pinali na natin. Di ba si Ate Banji, ano po yung natin sa lahat ng ating pinag-aralan simula nung nakaraang linggo. At ito nga po yung pinakahuli natin pinag-aralan ngayong umaga. Sige po, lessons to learn. Bilang isang mananampalataya po, dahil tayo po ay nung tinanggap po natin yung Panginoon Jesucristo bilang Diyos, sabay natin nakapagtas ay may pananampalataya sa Kanya.
alam po, tayo, ito pa sinimula ng Panginoon eh. Tapos, sinundan. Pinagpapatuloy po natin. So, tayo po mananampalataya, dapat magkaroon po tayo ng dahil binigyan naman tayo ng karunungan ng Panginoon. Na po tayo po ay magkaroon ng tapang at saka tibay, lakas sa loob para po ibabahagi ang salita ng Panginoon upang marami pa po tayo ma-reach out na selected po na makakakilala sa Panginoon upang marami pa po ang maligtas at hindi mapahamak at magkaroon pa sila ng kung sila po ay, kung tayo po ay may lakas na loob na mabahagi ng Panginoon, bahagi ng salita ng Panginoon ay magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan, makilala po nila Panginoon si Kristo bilang sariling tagapagligtas at una-una po sa lahat ay makikita din po nila sa buhay natin kung paano tayo mamumuhay sa salita ng Panginoon. Yun po. Alam po. Ayun. Sa akin naman, yun nga, sa hirap ngayon mag-share ng gospel. Siguro ang malaking factor na lang na yung kung paano tayo namumuhay sa Panginoon. Kasi yun nga yung hindi ko akalain na nakaka-apekto pala yun sa mga kapitbahay ko. Yung nagpapatugtog ka ng worship song. Sobrang lakas talaga. Yung tipong kabilang street maririnig. Tapos yung may sa akin kasi syempre nung mga ilang araw, doon na ako sa maliit na may radyo kasi ako maliit. Doon na lang ako sa kwarto nagpapatugtog. Tapos nung nangyari yung nasunog yung motor. Siya. Sabi niya, "Uy, alam mo ba? Nabibless ako dun sa lagi mo nagpapatugtog ka ng worship song. Parang akala mo baliwala lang yun. Pero alam mo yung nabibless kami na araw-araw meron kaming naririnig na gano'n kaysa yung mga nagbibideo na mga hindi ko akalain na akala ko para sa akin lang yun. Pero nagulat ako na lumapit siya. Tapos ang pa doon kasi kagaya nun, ang dami niyang tattoo. Sobrang daming tattoo. Parang kung kasi alam mo naman may pagkaano ako, parang di bagay sa kanya. Diba? Parang ganon. Kung, minsan nga talaga, kung sino pa yung hindi mo inaakala na makikinig ng ganon, kasi kung i-base natin physical niya, ang daming tattoo, nakakatakot, parang di bagay sa kanya kung nakikinig siya sa mga yung parang ganon. Pero nagulat ako, alam mo ba, siguro magkaiba man tayo ng religion, pero every time na nagpapatugtog tapos nakikita ko naman kayo, parang alam ko nasa Diyos kayo. Tapos nakita niya daw kung paano mag-handle ng trials. Kasi nakita niya, parang baliwala sa inyo yung nasunog yung motor. Parang masaya kayo kahit na gano'n. Sabi ko nga sa kanya, siguro kaya nasunog yung motor kasi inalaw yun ng Panginoon. Baka may mas mangyari. Hello, ba't ganyan kayo mag-handle ng trials? Yung parang gano'n. Ayun, nabibless na nagpapasalamat ako doon sa mga, yung akala mo baliwala lang sa mga kapitbahay mo, pero nakikinig pala sila. Yung pamumuhay, importante din talaga. Kasi kahit hindi mo na share yung salita ng Diyos, pero yung the way nakikita nila sa inyo, parang, na rin, kumikilos na rin yung salita ng Diyos sa kanila. Yun po. Thank you. Ito na siya. Morning po. Ayan. Ito lang tulong. Meron. Yan. Sa akin naman po, ganun din. Kasi sa Manila, ang daming parang uso kasi sa college students ngayon ay doon, agnostic or something, ganyan, atheist. So, sobrang hirap din na yung sasabihin mo na tara usap tayo ganito about the Bible, ganun. Mahirap siya i-approach na ganun or simulan na ganun. So,
ako, since napapaligiran din ako ng mga unbelievers, lalo na sa dance troupe namin, ina-start ko siya by doing good or making them feel the love of God. Kasi mostly sa mga college students ay ayun, naghahanap ng pagmamahal ng pamilya, ng Panginoon, and ginagawa ko siya through actions, and then inaantay ko sila na sila yung dumadating kasi sa point na sila po yung nag-approach sa akin, and they want to know kung bakit kaya ko magbigay ng ganung pagmamahal sa kanila, or kung bakit kaya kong tumulong sa kanila to that extent. And ayun yung isa sa manifestation din na yung once na ina-exercise mo talaga yung love of God, madaming tao talaga yung naaabot. So, in little ways or sa mga pakunti-kunting bagay, doon nag-i-start yung curiosity ng mga tao, and doon ako nagkakaroon ng opening sa buhay nila na ma-share yung Panginoon ko sa kanila. Yun po. Nakamute ka, Pastor. Unmute pala. Nakamute pala ako. Yan, si Deacon. Tapos sunod si Sister Michelle. Gandang umaga po sa bawat isa. Lesson learned ay to always na gaya ng lesson kanina, napakalaga ng pananampalataya dahil doon magsisimula na magiging matuwid ang isang tao sa harapan ng Panginoon. Kaya nagsisimula ang pananampalataya as we share the gospel, kung hindi tayo mahihiya na ibahagi ang mabuting balitang ito. Yan, nawa ay ito yung nagpaalala rin sa akin na gaya ni Apostle Paul na patuloy na maging handa, patuloy na hindi kahiya to become boldly dahil walang ibang paraan para maging matuwid ang tao at ganoon din ay maligtas ang tao kundi marinig nila at manampalataya sila sa mabuting balita na ang Panginoong Hesukristo lamang ang tagapagligtas. Wala nilang ilagay ang kailang pananampalataya sa Kanya. Yan po. Amen. Thank you very much, Deacon. And si Sister Michelle pala. Kala ko Sister Michelle. Okay na. Michelle din. Good morning po, Pas. Yung lesson learned ko, yun nga about dun sa sabi ni Pastor na ang akin lang doon, hindi natin dapat ikahiya yung salita ng Panginoon. Ayun, dapat tayong mga Christian nasanay na mag-share ng gospel sa ating mga kaibigan, lalo na sa pamilya natin. Ayun. Dapat mismo sa sarili natin dapat matuto tayo. Yun, alam ko na minsan napakahirap kasi kalaban natin yung sarili, pero dapat sanayin natin yung sarili natin na mag-share ng gospel, kasi lalo na sa family natin. Dati kasi ako kasi yan din yung kahinaan ko, kasi sabi ko lalo na pag yung hindi siya nakikinig. Ayun, pag nashiran mo, tapos minsan pilosopuhin ka pa. Hindi na ako niyan kasi sabi ko, bahala ka, yun. Pero, dapat, ang Diyos lang naman din nakakaalam. Basta, gawin natin yung dapat natin gawin na inuutos ng Panginoon. Ayun. At saka dun sa, ni Pastor na sa John 5:24, ayun nga, na
dapat na pag nanampalataya tayo sa Panginoon, basta yun ang pangako niya na yung mga nanampalataya, yun na yung panghahawakan natin na meron tayong buhay na walang hanggan sa Kanya. Ayun po. Maraming salamat po. Amen. Ako may take Yeah. away lesson rin ako. Ako naman talaga is naranasan ko na rin tawagin na hangal kasi nga hindi ako sumusunod talaga sa mga nakapaligid sa akin ng mga kulto at sa lumang religion at nagpapakilala pang mga Kristiyano. Sabihin ba naman sa akin na ikaw na Christian ka, Baptist ka, kulang ang Bible nyo? Kasi daw kailangan pa daw yung writings daw ni Manalo o ni Joseph Smith. Pero ang ano lang doon is i-guide ka talaga ng Holy Spirit para magkaroon ka ng tapang para ma-refute rin sila na na ikaw ay nasa tama talaga na kumpleto ang Bible nang anuhin ko talaga na kahit si nanay doon nasabi niya na kumpleto ang Bible, ang kulang utak ng tao kaya di ko maiwasan na pagtawanan na lang sila o sila bang mainis sa akin dahil nga is nanindigan ka na ano ka talaga na talaga ang inaano mo rin na ang ano ba yun ang share ang sinishare mo sa kanila dahil kahit na silang lumalapit pero di rin maiwasan na ikaw ang mag-witness sa kanila dahil nga is maano talaga sila pinagpipilitan nila na sila talaga ang tama tayong mga totoong Christian ang mali kaya kailangan mo talaga rin ang gabay ng Holy Spirit kailangan mo rin talaga ang kapangyarihan ng makapangyarihang Diyos dahil kung hindi pa malamang maano ka rin maano ba yun ma-carried away ka rin sa kanila pati yung sa napapakilalang Christian na inuusig nila ang mga Baptist ako lang tinawag talaga akong ano ba yun loko-loko hangal demonita kasi di nila kasi pag linggo na niyaya nila akong magsimba sa religion nila tinatakasan ko sila na umaalis ako at pumupunta ako doon sa bukid doon ako nagpapahangin na lang kaysa naman makinig ako sa kanila kaysa makiayon ako sa mga preaching nila na alam mong hindi naman tama tapos pag ikaw ang nagsalita na base lang sa Bible tinatawag ka na ano ba yun na kulang ang doctrine mo kasi nga kailangan pa daw ng mga writings pa daw wala naman talaga nasa Bible na rin yan na all scripture is given by the inspiration of God kaya wag talagang mahiya kung ano mang sabihin ng kamag-anak mo sa lumang religion o ang nakapaligid sa iyo ng mga kulto at kung ano-ano pang nagtatangay sa iyo ng mga nagpapakilalang Christian hindi na yon importante na anong itawag nila sa iyo na hindi na ano ka i-guide ka na lang ng Holy Spirit dahil sa at nang ganun hindi ka nila ma-carried away kahit na masama pang sasabihin nila sa yun lang ang nasabi ko. Thank you. Maraming salamat, Sister Pingling. Si Sister Richelle. Pastor, nakamute po kayo. Ay. Pastor Sagarin, nakamute. Si Sister Richelle. Nag-aalaga kay Timay, Sister Richelle. Sino po yung isang gumagamit ng FBCF Docanyas din, malibang kay Ate Banji? Si Teacher Ira. Hello po. Good morning. Yan. Ayan. Sa akin naman po, siguro,
ibalik natin yung desire na mag-share ng Word of God kasi yan, parang doon kasi magsisimula yun yung parang Pagkakaroon courage, ulit. ganyan. Yun. Balik natin yung i-rekindle yung fire ng yung gustuhin natin yung pag-share ng ng Word of God kasi mahirap pag nakikinig ka ng mga messages, nag-aaral ka pero wala kang hindi mo gustong gawin. Parang kinikip mo lang sa sarili mo. So, yun po yung Thank you po. Yan, yung magkaroon ng desire talaga, no? And then, one of the ways na magsimula yun, yun talaga hingiin sa Panginoon sa panalangin. The more na tayo ay magpipray na, Lord, ibalik mo sa akin yung yung desire, yung init na talagang ibahagi, mag-share ng gospel. So the more na maano natin na experience yung na yun mula doon sa na yun, sa pananalangin, tutugunin ng Panginoon dahil talagang yun ang will ng Panginoon. Ayun ang sabi ng ating Panginoon, if we ask according to His will, He will give it to us. Kung tayo ay hihingi ng naayon sa kanyang kalooban, ay ibibigay niya sa atin. At yung nais natin, yung na magkaroon tayo ulit ng init, ng desire sa ating puso na talagang mag-share ng gospel, ay pasok na pasok, kumbaga yun sa will ng Panginoon. Kaya yun ang mga gustong-gusto ng Panginoon na talagang sagutin sa ating mga panalangin. Yan. Okay, so wala na po sigurong tayo, no? Ibang mga mga kapatiran. Ang ipapaalala ko lang sa atin. So dito sa sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 10, simula sa verse 13. Sabi rito, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. And then sa 14, how then will they call on Him in whom they have no believed? Paano silang tatawag sa Kanya na hindi nila pinanampalatayanan? And then ang sumunod na tanong dito sa verse 14, and how are they to believe in Him of whom they have never heard? Paano silang mananampalataya sa Kanya na hindi nila naririnig? And then the next question dito, and how are they to hear without someone preaching? Yan. Paano nila maririnig kung walang mangangaral, magsishare? Okay, kaya yan lagi ang natin paalala sa atin, yung sabi nga, ang pakikisama ay mabuting bagay. But then, pagdating po sa ikaliligtas ng isang makasalanan, kailangan pong ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Gaya po ng napakalinaw na binanggit dito ni Apostol Pablo. So, wag po nating iiwasan yung ganitong katotohanan na binabanggit, tinuturo sa atin ng Biblia. So, yan po kasi ang mistake natin, yan po kasi ang kasalanan natin, na hindi kinalulugdan ng Panginoon. We are trying to explain away the Bible. Okay? We are trying to avoid the truths na hayag na nakikita natin at pinapakita sa atin ng Panginoon. So, ang point lang po dito, ang napakalinaw na binanggit dito, kailangan po nating i-share ang gospel. Kailangan po natin i-share ang gospel. So, yung testimony, maganda po yan. Yung pakikisama. But then, ang napakalinaw din po na sinabi dito,
paano sila mananampalataya kung hindi walang mag-ano sa kanila, walang magtuturo, walang mag-share. Okay, so maraming salamat po. And I hope sa ating pong natapos na lesson na ito ay meron tayong nabaon na mga na mga lessons sa ating pong pagganap sa gawain po ng missions. Okay, tayo po ay magwakas sa panalangin. Let us close in prayer. Maraming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa natapos po namin na lessons na amin pong simulan noong nakarang linggo. Salamat po na sa araw na ito ay tinulungan po kami na matapos ang lesson na ito, Panginoon. And I pray, O Lord, na higit sa lahat sa amin pong pag-aaral ay tunay nawa kaming may natutunan, Panginoon, na napakahalaga gaya po ng amin pong napag-aralan, O Diyos, na sa bahagi po ni Apostol Pablo, hindi niya ikinahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng magsasampalataya. There is no other way. Yun po ang dapat naming unawain, Panginoon. Kaya bagamat maganda ang magpakita ng magandang patutuo, maganda ang pakikisama, subalit dapat po naming samahan din po, Panginoon, ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Sapagkat yan po, una sa lahat, ang napakalinaw na tinuturo ng banal na kasulatan, gaya po ng nabanggit ni Apostle Paul sa Romans chapter 10. Tanahin po namin na pagpalain mo nawa ang susunod pa naming gawain, Panginoon, ang pananambahan, at kayo po nawa ang tunay naming mabigyan ng kaluwalhatian. Ito pong lahat ang aming samo at panalangin, Ama, sa makapangyarihan na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Okay, magandang umaga po. Okay, Pastor. Thank you. Happy Lord's Day, everyone.